So 5 taon na nga pong naglalaro ngayon ang two-time UAAP MVP na si Kiefer Ravena sa Japan B-League. Habang ang Gilas guard naman na si Dwight Ramos ay ganun din. Pero may posibilidad nga po na ngayong taon ay pasukin na ni Ravena at Ramos ang PBA. Kung atin po kasing matatandaan ay nitong nakalipas na taon lamang, ay sinabi ni Ravena na may 1 taon pa daw siya sa kontrata niya sa kupunan ng Yokohama. Kaya naman tinignan na lang daw natin kung saan siya dadalhin ng basketball pagkatapos niya sa Yokohama. Kaya andyan daw talaga ang posibilidad sa pagbabalik niya sa PBA. Taong 2021 pa po nang huling beses naglaro si Kiefer sa PBA bilang star player ng NLEX. Pero ayon kay Ravena ay bagamat 4 na taon siya sa PBA, ay napakaikli lang daw ng nilaro niya dito, gawa ng nasuspindi siya at nagkaroon pa ng pandemya. 52 games lang po ang nilaro niya sa PBA at sa 52 games na ito ay nag-average siya ng 16.8 points per game, 4.3 rebounds at 5.9 assists per game. Habang si Dwight Ramos naman ay kailanman ay hindi pa naglalaro sa PBA. Kaya pag nagdesisyon itong mag-PBA ay papasok siya sa PBA draft, kung saan malaki ang potensyal niyang mag number 1 pick dahil panigurado na pag-aagawan talaga siya ng mga teams. Sa naging interview kay Dwight noong taong 2025 ay sinabi nito na posible daw na mag-PBA na siya sa susunod na taon, ang taong 2026. Pero bagamat nga po interesado si Ramos na pasukin ang PBA, ay magdedepende pa rin po yan sa Japan. Dahil kung may mag-offer sa kanya ng panibagong kontrata doon sa katapusan ng taon na ito, ay panigurado na mas pipiliin pa din itong maglaro sa B-League. Lalo pat hindi naman kayang mapantayan ng mga PBA teams ang sahod na binabayad sa kanya sa Japan. Pero kung sakaling matuloy ang pag-PBA ni Kiefer Ravena at Dwight Ramos ngayong taon, ay malaking tulong po ito upang maibalik ulit ang sigla ng pambansang liga. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga po natin maitatanggi na deserving talaga ang former PBA Best Player of the Conference Ranidel De Ocampo sa ginawang jersey retirement ng Talk and Text ng number 33 niya dahil sa 6 na kampyonato ng Talk and Text sa taong 2008 hanggang 2015 ay malaki talaga ang kanyang naging ambag dito. Dahilan kung bakit sa 6 na kampyonato niya sa ilalim ng Talk and Text ay 2 dito ay siya ang tinanghal bilang Finals MVP. At dahil po sa na-retire na ang kanyang jersey, ay hindi po naitago ni De Ocampo ang kanyang umaapaw na saya. Ayon kay RDO, ay very proud daw siya kasi bihira lang naman umano yung nabibigyan ng mga ganitong klaseng recognition. Masaya umano siya dahil nabigyan ng pansin yung kumbaga ay pagiging legend niya. Masarap din daw kasing matawag na isang legend. At the same time ay nagbunga din umano lahat ng pinaghirapan niya. Sa 9 na taon ni RDO sa TNT, ay nag-average ito ng double digit sa puntos at humakot ng sandamakmak na awards kagaya ng 3-time Mythical First Team, 2-time Finals MVP, Best Player of the Conference at marami pang iba. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.